Hello guys, welcome sa Pinoy Recap PH. For more Manhwa Tagalog Recap, paki-like, comment, and subscribe na rin po and hit the notification bell para ma-update ko kayo pag may bago tayong upload. Maraming salamat. God bless. Bago tayo magsimula mga idol, shout out muna sa mga sulit na sumusuporta sa channel ko. Maraming salamat at kung hindi ka pa nakasubscribe, baka naman thank you. God bless. Sa susunod na pagkakataon sa isang mas maluwag na lugar, mapaglaro siyang tinawag ni So na buskil, ngunit ipinaalala niya sa kanya na ang DL ay isang DL at siya ay isa, kaya dapat niyang sabihin kung ano ang gusto niya. So still amused asking kung maraming babae sa Earth na kasing lakas niya. Siya ay tumugon na hindi siya sigurado, marahil ay hindi, kaya pagkatapos ay ipinahayag na siya ang kanyang pinakamahusay na mapagpipilian. Kung saan siya ay tumugon sa pamamagitan ng pagsampal sa kanya ng malakas. Si Dong So, na walang malay sa lupa, ay nagising sa kanyang pagkalito sa mga nangyari, mga donk o mga tanong kung bakit sinampal ni Blondie, si So at kung bakit siya nasa sahig. Umalis si Inspector Choi sa galit. Napagtanto ni Dong So ang mga pusta at natatakot na mawala ang kanyang bayad sa pagpaparehistro, kaya tiniyak sa kanya na hindi ito mangyayari. Dahil hindi siya madaling mapaalis. Samantala, nabigla ang senior inspector sa kuha ng SCT Inspector Choi na natalo sa laban, kaya lumabas sa kulungan si Dong So ng Intel upang samahan siya. Nagtaka si Dong Shi at nagtanong kung bakit isinasaalang-alang ang panuntunan ni Miss Choi na ang matatalo ay mapapatalsik, kaya't ipinakita niya na nagawa niyang iligtas si Dong So sa pamamagitan ng paghingi ng pabor. Mula kay Inspector Choi Dong. Nagulat siya at nagtanong kung bakit sumampal si Inspector Choi, kaya tinalikuran ito ni So. At sinabihan si Junction na huwag mag-alala tungkol dito. Dunks who wonders if So was slapped because of him as a prize for helping Dong Su. Maluha-luha niyang napagtanto na gayon din ang isang tunay na kaibigan. Tinawag siya ni Ann na kapatid na humahabol sa kanya. Isang anunsyo ang umalingaw-ngaw sa mga na tinatawag ang numero 46, kaya agad na magulat si Park sa silid ng inspektor. Kaya sumunod at pumasok sa silid, umupo sa loob ng inspektor, sinabihan upang maitala ang kanilang pag-uusap at magpatuloy sa pagsasalita. Ipinahayag niya ang kanyang pagkamangha sa pagsaksi ng napaka-sparring session kasama si Inspector Seong Choi, isang skilled B-rank returnee. Napukaw ang pagkamausisa, tinanong ng inspektor kung ang SO ay maaaring isang irregular na SO ay inamin na tinanong siya ng parehong tanong noon, ngunit hindi sigurado kung ano ang eksaktong irregular. Napagpasyahan ng inspektor na maaaring hindi pa pamilyar ang SO sa mga detalye ng mga portal ng tulay. Nagbibigay ang inspektor ng isang detalyadong paliwanag ng 3 planeta na konektado sa Earth sa pamamagitan ng mga portal ng tulay. Ang unang planeta ay Iruka, na pangunahing tinitirhan ng mga duwende, at ang mga dwarf ay si Ruka, ay nagpapanatili ng magiliw na kalakalan at kultural na pagpapalitan sa Earth. Ang mga bumalik mula sa Aroka ay nagtataglay ng mga advanced na kasanayan sa magic artifact reduction, at iba't ibang mga kakayahan sa paglipat sa susunod na planeta. Heads, ang inspektor ay nagpapakita ng isang patuloy na labanan ng kapangyarihan sa pagitan ng mga halimaw. Sa portal na kumukonekta sa teritoryo ng isang sentralisadong tribo, maaaring mangyari ang mapayapang pagpapalitan. Gayunpaman, kung lumilitaw ang portal sa teritoryo ng mga monsters, hahantong ito sa digmaan at mga salungatan. Panghuli, ang ikatlong planeta ay nasa kalagitnaan mo. Ang planetang ito ay hindi lamang pinangungunahan ng mga pagalit na augur, ngunit nakikipagtulungan din sa mga mabangis na higante kapag bumukas ang portal sa kalagitnaan mo. Ang agarang digmaan ay naganap dahil sa labanan sa pagitan ng mga naninirahan. May mga abogado na nakakuha ng mga kasanayan mula sa mga konektadong planeta na ginagawang hamon ang pag-uri-uriin ang kanilang mga kakayahan sa pakikipaglaban sa mga nakasanayang awakened rank. Dahil dito, sila ay tinutukoy bilang mga irregular. Kaya't mukhang komplikado ang konseptong ito, ngunit nilinaw na hindi siya mula alinman sa mga planetang iyon. Ang inspektor pagkatapos ay nagtataka kung si SO ay nag-aangkin na bumalik lamang mula sa isang piitan. Siya ay nagpahayag ng hindi paniniwala na ang isang Frank Dongjun returnee ay maaaring talunin ang AB rank tulad ng Inspector Sean Choi na nag-usisa tungkol sa SOS pinanggalingan. Ang inspektor ay nagtanong kung saang planeta siya ay mula, kaya ipinaliwanag na siya ay nagbahagi ng kanyang kwento sa kanyang doktor.
mga lobo sa loob ng 1,000,000 taon. Mukhang nalilito ang inspektor, kaya nagtanong kung tapos na sila, kung saan kinumpirma ng inspektor ang pasasalamat sa pagbabahagi ng kanyang kwento. Itinuro niya kung paano bumalik sa kanyang pwesto, kaya tumayo siya at lumabas ng opisina. Naging kahina-hinala ang inspektor kay Soho na nakitang masyadong walang katotohanan ang kanyang kwento. Upang paniwalaan. Noon lang, pumasok si Sarhento Sang-si Kim sa opisina ng inspektor at binati siya, tinanong kung tinawag niya siya. Inutusan ng inspektor si Sergeant Kim na kunin ang posisyon ng #15 inspektor. Ang mga tanong ni Sarhento Ken ay hindi masyadong bata. Si Choi ay ipinadala doon, kung saan ang inspektor ay tumugon na siya ay nag-alis sa kanila, na interesado sa dahilan. Sergeant Kimi. Nangangailangan pa ng inspektor na alisin ito, at itinalaga kay Sergeant Kim ang gawain ng masusing pagsubaybay. Kaya Park. Hiniling niya sa kanya na itala ang lahat ng mga aksyon at galaw na iyon hanggang sa katapusan ng pagsusulit at iulat ang mga ito pabalik sa kanya. Ang isang anunsyo ay nanawagan para sa mga pagsusulit na magtipon sa truck sa kanilang mga uniforme sa truck Dongsuoan kaya mapansin ang pagbabago sa kanilang inspektor. Sinabi ni Sergeant Saing na ipinakilala ni Kim ang kanyang sarili bilang bagong inspektor na namamahala para sa pangkat 15. Inilatag niya ang mga tagubilin para sa pisikal na pagsubok, kumpletuhin ang 100 metrong pagtakbo sa loob ng 9 segundo at natapos ang 40 Ironman challenges sa loob ng 1 oras. Bagamat tila tiwala ang sarhento na magiging madali ito, ang ilang miyembro ng grupo ay hindi mapalagay. Kung isasaalang-alang ang iba't ibang nagising na mga kasanayan sa kanila ang pagsusulit ay nagsisimula at isang batang babae ang nakumpleto ang karera sa loob ng 13 segundo, ngunit siya ay idineklara na siya ay nakipagtalo sa inspektor. Ipasa para sa mga bumalik na may mga kasanayan sa pagpapagaling. Sarcastic na tugon ng inspektor, nagtatanong kung sa palagay niya ay mas mabagal ang paglabas ng mga halimaw dahil lang sa siya ay isang manggagamot at inutusan siya nitong umalis. Susunod na tinawag ng inspektor si Don Sujan na mukhang may kumpiyansa at pakiramdam na magagawa niya ito ng madali, kaya sa kabilang banda ay nag-aalala na baka ito ay isang malapit na tawag. Ang lahi. Matagumpay niyang nakumpleto ito sa loob ng 8 segundo at idineklara bilang pass pagkatapos ay nagpapakita ito ng pagliko. Nakatayo siya sa starting line. Pinalakpakan siya ni Dong Soo, hinihimok siyang tumakbo na parang hangin at sa kanilang pagtataka. Kaya talagang tumakbo ng may kapansin-pansing bilis. Naiwan ng lahat na nagulat sa kanyang opisina, ang senior inspector ay nakatanggap ng tawag sa telepono mula kay Sergeant Kim. Nang sumagot siya, ipinaalam ni Sergeant Kim sa inspektor na mayroon siyang mga resulta mula sa pisikal na pagsusulit ni So Parks, ngunit naniniwala siyang hindi maniniwala ang inspektor sa kanyang sasabihin. Upang suportahan ang kanyang pahayag, binanggit ni Sergeant Kim na pinadalhan siya ng video para makita ng inspektor. Nagtataka, nagtanong ang inspektor tungkol sa mga reporter na naroroon sa truck. Ipinaalam sa kanya ni Sergeant Kim na nabighani sila kay So ang kanyang pagganap at hitsura sa pag-click sa mga larawan niya at kahit na nagtatanong kung siya ay tunay na tao. Tinawag ng senior inspector si Miss Oh Kim mula sa bumabalik na control department at hiniling sa kanya na suriin ang mga video na ipinadala lamang niya sa kanya tungkol sa So Parks physical exam. Si senior inspector Kim ay isang dalubhasa sa pagtuklas ng mga kasinungalingan. Inaakala nila na kung totoo ang nakuha ni Dr. John sa panayam ni Kim kay Sel, parang totoo ang lahat ng iniulat. Miss Oh Kim had her doubts about So his claims but she is now reconsidering them. Iniisip niya kung ang frank delusional na pasyente ay maaaring maging isang irregular na ranggo at kung ang lahat ng kanyang mga pahayag ay talagang tumpak, may posibilidad na si So Park ang unang bumalik mula sa isang ganap na bagong ika-negatibo 4 na planeta. Mismo na ako. Kaya inutusan ni Kim si Mr. Park na harangan ang press mula sa site ng pagsubok, ngunit ipinaalam niya. Tiyak na ang isang artikulo tungkol sa SO ay naipublish na, siya ay nadidismaya at hinihiling na agad na tanggalin ang mga artikulo. Habang nagpapatupad din ng embargo upang maiwasan ang higit pa. Saklaw. Nang ipakita ni Mr. Park kay Captain Misil Kim ang artikulo tungkol sa Cell, agad niyang hiniling sa kanya na tanggalin ang mga artikulo at nag-utos ng agarang embargo sa anumang karagdagang coverage samantala sa track.
Nagtakda ng sandali ng kanyang oras para sa ilang mga katanungan. Naalala ni Captain Miss O Kim na ang ESO ay unang inuri bilang isang EF rank dahil sa dimensional na pinsala sa enerhiya na natamo niya habang dumadaan sa portal nang walang kagamitan sa proteksyon. Gayunpaman, iniisip niya kung ESO ang kanyang pisikal na istatistika ay nagising sa lahat ng oras na ito. Naaalala rin niya na ang kanilang departamento ay nagkaroon ng status window air sa parehong oras. Ang kanyang isip ay tumatakbo sa mga pag-iisip tungkol sa potensyal na maging isang returnee mula sa isang bagong ika-negatibo 4 na planeta na gagawing Korea ang isang inovator sa pag-unlad nito. Sa labas ng silid na nakatalaga sa ESOAS, patuloy na nagtitipon ng press, sabik na kumuha ng kanyang mga larawan at magsagawa ng mga panayam. Sinubukan ng mga opisyal na pigilan silang makapasok at hinimok silang mag-ingat sa pag-alis sa lugar. Samantala, si ESO ay casual na nag-i-enjoy sa kanyang pagkain, at si Dong-soo, nakaupo sa tabi niya, ay pinagmamasdan siyang may interes. Napag-isipan ni Dong-soo na alam niyang hindi siya matatalo ng sinumang ordinaryong tao, at pinagsisisihan niya ang pag-stream ng kanilang laban. Nang napagtanto na maaari itong magkaroon ng malaking pinsala, napansin ni So na nakatitig si Dong-soo at nagtanong kung ano ang tinitingnan niya. Mabilis itong pinunasan ni Dong, sinabing wala lang iyon at tumayo para kumuha ng tubig. Nakikita niya ang kanyang paraan ng pagkain na medyo hindi pangkaraniwan habang kumakain siya tulad ng isang lobo. Sa kabila nito, si Dunks na naniniwala na ganoon ay nakatadhana sa kadakilaan. At may malakas na pakiramdam na makakamit ang mga kahangahangang bagay sa loob ng silid 15. Nakahiga si So sa isang kahoy na kama habang si Dong-soo ay nakaupo sa tabi niya, pinagmamasdan ang mga bakanting locker at napagpasyahan na ang iba ay hindi gumawa ng kot. Sa kabila nito, tila walang pakialam si So ipinahayag ni Dong-soo ang kanyang pag-aalala para hindi ito maganda. Dahil ang susunod na misyon ay may kasamang pagsalakay sa piitan at ang pagkakaroon ng mas maraming tao sa kanilang kupunan ay magiging kapaki-pakinabang, iniisip niya kung makakakuha sila ng mga reassigned na miyembro mula sa ibang mga kupunan upang punan ang mga kakulangan. Gayunpaman, nananatiling tiwala si ESO at tinitiyak kay Dong-soo na magiging maayos sila at kakayanin niya ito ng mag-isa. Ang paghanga ni Dong-soo ay nagpapakita ng kumpiyansa, ngunit ipinaliwanag na ang piitan. Ang mga kapaligiran ay magkakaiba, at ang pagkakaroon ng iba't ibang mga kasanayan sa kanilang kupunan ay magpapadali sa pag-alis sa kanila. Sinabi ni So kay Dong-soo na labis siyang nag-aalala, at tinanong si Dong-soo tungkol sa bagay na kausap niya sa kanyang telepono noong una silang nagkita. Ipinaliwanag ni Dong-soo kay ESO na bago ito kay An tinanong kung paano hindi pamilyar ang ESO sa bagong dalawa, napadpad ba siya sa isang isla. O may binanggit na parang isang isla na nakakagulat kay Dong-soo. Ang U2O ay isang platform kung saan nag-upload ang mga tao ng mga video at siya ay isang content creator na may 1,284 na subscriber. Ang mga dunks na nagpapakita ay nagbebenta ng kanyang telepono at nagpapakita ng bagong tubig na nagpapakita ng bilang ng mga subscriber na mayroon siya. Itinuro din niya ang isa pang channel na may 1,000,000 subscriber na binanggit na mabilis itong naging popular dahil sa mga mudbanks na kasangkot. Kumakain ng maraming pagkain sa kamera, nakatagpo sila ng isang mukbang video ng isang batang babae na kumakain ng pritong pagkain at kaya nagtataka kung kinakain niya lahat na mag-isa. Si Dunks na napagtanto na nagpapakita ng mga kahangahangang kakayahan sa pagkain ay magiging angkop sa kanya para sa mga mukbang na video. Nag-aalok siya na kumonekta sa ilang mukbang content creator kung interesado siyang sumali sa kanilang mga palabas. Tuwang-tuwa si ESO sa ideya na kumain ng ganoong karaming pagkain sa YouTube at pinupuri si Dansu na kinikilala siya bilang isang medyo disenteng lalaki. Ang mga aso na kinikilala na si Cell ay nagtataglay ng lahat ng tamang katangian para sa New 2 sa kanyang gwapong hitsura, fitness at atensyon na nakuha na niya mula sa kanyang mga pambihirang pagsubok. Si Course Dunks, na naniniwala na minsan ay nagpapakita ng kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban sa piitan. Madadala siya sa isang sikat na guild sa lalong madaling panahon. Kaya pinag-iisipan niya ang mga potensyal na kahihinatnan ng paggawa ng video kasama ang isang tulad ni ESO, kaya paano nagulat si Dong-soo sa pamamagitan ng pag-aalok sa kanya. Nasumali sa kanyang angkan. Nagulat si Dong at tinanong kung plano ni ESO na lumikha ng sarili niyang angkan.
Nagtatanong din siya kung hindi magpapa-interview si Eso para sa isang kasalanan. Kumpiyansa si So na tumugon sa isang eldunks na maingat na isinasaalang-alang ang alok ni So na sumali sa kanyang clan, na kinikilala ang potensyal na makipagtambal kay So na walang alinlangan na magiging pangunahing atraksyon sa panahon ng Hunter's pagsubok. Pinag-isipan niyang gumawa ng video ng kanilang pakikipagsapalaran sa paglilinis ng piitan, na napagtanto na maaaring ito ang pambihirang tagumpay na kailangan niyang pagnilayan ang kanyang mga nakaraang pakikibaka. Gayunpaman, nakikita niyang bago rin ang combat bilang kanyang huling pagkakataon na makamit ang tagumpay sa pananalapi hanggat nakakahimok ang nilalaman. Tingnan ni Dong kaya ang epikong nilalaman na hinahanap niya at naniniwalang ito na ang pagkakataon na kailangan niya. May determinasyon na nagdunks kung sino ang kumuyom ang kanyang kamao at sasabihin upang siya ay ganap na nakatuon sa anumang bagay na gagawin nila ng magkasama ay nakikita niya ang pakikipagtulungang ito bilang ang tagumpay na kanyang nagagawa. Naghihintay at handa niyang samantalahin ang pagkakataon na may banayad sa kanyang tabi kaya't pinupuri sina Dong Suo at Dong Suo na nalulula sa tuwa na sinisiguro. Nagsisimula siyang mapunit kapag napagtanto niya na ang networking ay mahalaga para sa tagumpay. Nagtataka tungkol sa mga dunk na ang biglaang pagluha ay nagtatanong kung ayos lang ang lahat, na sinagot ito ni Dong Suo, tinitiyak sa kanya na wala itong dapat ipag-alala. Habang pinag-uusapan nila ang pagbuo ng isang angkan na nangangailangan ng hindi bababa sa 3 mga ngaso, sila ay sinamahan ng isang hindi inaasahang isang monghe. Ipinakilala ng bagong dating ang kanyang sarili bilang sarili kong Gin, sinusuri ang #80 na nakatalaga sa pangkat 15. Binati niya sila ng isang panalangin na parang kilos, nakakagulat. Si Dong Suo, na nagtataka kung ano ang ginagawa ng isang monghe dito. Ang isang anunsyo ay ginawa sa pamamagitan ng mga tagapagsalita na humihiling sa lahat ng mga pagsusulit na magpalit ng kanilang mga battle suit at magtipon sa ikatlong palapag na briefing hall. Sa loob ng susunod na 30 minuto, si Dong Suoan ay nabubuluhan sa biglaang kahilingang ito, na nagtataka kung bakit kailangan nilang magpalit ng kanilang mga suit sa labanan. Ngayon ang aking batang si Jin na monghe ay nagpapaliwanag na ang mga misyon sa piitan ay maaaring minsan ay natupad ng biglaan sa gabi nang walang paunang abiso at nagdagdag siya ng panalangin na parang kilos. Nagulat ito kay Sohu at Dong Su. Sa loob ng briefing hall, nakatayo sa entablado si Senior Inspector Kim na may malaking screen sa tabi niya. Kinausap niya ang mga examinees, ipinaalam sa kanila na ang briefing ay tungkol sa paparating na misyon sa piitan. Ang piitan kung saan sila susuriin ay matatagpuan sa Seal District 5 at nasa ilalim ng pamamahala ng Phoenix Guild. Ito ay isang antas ng isang piitan na may 250 mga pinto. Ipinaalam ni Dong Su sa Eso na habang ang Phoenix Guild ay maaaring hindi kabilang sa nangungunang 12 guild ng Korea, mayroon pa rin silang magandang reputasyon. Aso sa kabilang banda, tila hindi pamilyar sa konsepto ng isang piitan na nasa ilalim ng pamamahala ng guild, na nag-udyok kay Dong Suo na magtaka kung si Eso ay mula sa ibang planeta dahil sa kanyang kakulangan ng kaalaman sa bagay na ito. Dogs, na nagpapaliwanag na humingi ng tulong ang gobyerno mula sa mga pribadong hunter clans. Kilala bilang mga guild para pamahalaan ang mga portal na lumalabas at nawawala palagi, ang mga guild na ito ay sumang-ayon sa isang kontrata sa pagtatanggol sa gobyerno para pangasiwaan ang 12 distritong nakasil. Habang pinamamahalaan nila ang mas maraming lugar ng piitan. Lumaki ang kanilang mga kita at ang dimensional na industriya ay naging isang mahalagang bahagi ng internasyonal na kaayusan sa ekonomiya. Sa buod, ang mga piitan na ito ay naaprubahan at kinokontrol ng gobyerno. Ang paggana ay mga legal na lugar ng pangangaso para kumita ng pera. Ipinahayag ni So ang kanyang pagnanais na bumuo ng isang angkan dahil namimiss niya ang pangangaso kasama ang kanyang wolf pack, ngunit ang ideya ng pagiging master ng kanyang sariling teritoryo ay nagdudulot ng ngiti sa kanyang mukha. Sumasang-ayon si Dong Su at itinuro na ang pagkakaroon ng sarili nilang piitan ay magiging kapaki-pakinabang dahil hindi nila kailangang teacher's exam muna. Ipinakita sa kanila ng Senior Inspector ang isang larawan ng portal sa District 5, Highway 14 na nagpapakita na ito ay humahantong sa isang antas ng isang piitan na may 15 araw na natitira hanggang sa break ng piitan. Isa itong labyrinth dungeon na may kaunting materyales, mababang kahirapan.
Nagdadalamhati ang inspektor na nakakadismaya kapag ang parehong dimensional na supply ng enerhiya ay limitado. At ang mga halimaw ay mahina. Napagtanto ni Dong Suo na ang mga pangunahing hamon sa piitan na ito ay hindi ang mga halimaw na may potensyal na mga bitag at ang labyrinthine na layout. Napagtanto niya ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mahahalagang kasanayan upang matagumpay na i-clear ang isang dungyondog na nagnanais na magkaroon siya ng kasanayan sa paghahanap. Kaya sino ang nagpaalam sa kanya na taglay niya ang kasanayan sa paghahanap? Ang mga aso na nasasabik, ngunit pagkatapos ay nagtataka kung siso ay may kasanayang iyon na nagkakahalaga ng 30 milyon ay nanalo bago pa man subukan ang pagsusulit. Nangangahulugan ito na maaaring siya ay load. Kinausap ni Dong Suo si Monk at tinanong siya tungkol sa mga kakayahan na taglay niya. Ang monghe ay sumisipsip ng malalim sa kanyang alaala at naalala ang isang nakaraang pangyayari. Naaalala niya kung paano siya nagdarasal sa kanyang silid panalanginan. Ang anyo na iyon ay kawalan ng laman. Ang kawalan ay anyo. Ang anyo ay hindi naiiba sa kawalan ng laman. Ang kawalan ay hindi naiiba sa anyo. Ang pagkilos na ito ay hindi inaasahang nakakuha ng atensyon ng mga kalapit na halimaw na agad na sumugod patungo sa templo. Sumisigaw ng malakas sa gitna ng kaguluhan. Si Mark, ang kapatid kong si Gon na CEO ng Anjin ay pumasok sa silid panalanginan, kitang-kita ang takot at apurahang hiniling sa kanya na huminto sa pagtatanong ng monghe tungkol kay Gom ang hindi inaasahang presensya ni Zio. Sa oras na yon at sa matinding takot, sumisigaw ang Gon Show na dapat nilang makuha ang abot at lumikas. Samantala, isang halimaw ang lumapit kay Gongdeo mula sa likod ng bibig nito. Bukas, puno ng galit, sinabi ni Monk kay Dong Suo na tapos na ang kanilang pagkikita. Kaya sino at si Dong Su ang naiwang nagtataka kung ano ang maaaring mali kay Monk. Tinipon ng senior inspector ang lahat at inanunsyo na oras na para lumipat sa kanilang destinasyon, kung saan sisimulan nila ang kanilang misyon sa piitan. Kasama ang kanilang supervisor ng grupo. Pinayuhan niya silang suriin muli ang manual sa kanilang paglalakbay. Sa pagtatapos ng misyon ay sumakay sila ng bus patungo sa kanilang destinasyon, katunggali ni Apan na ang mga inspektor ng inspektor na namamahala. Kung handa na ang lahat, inutusan niya silang kumilos na parang wala siya sa oras na makapasok sila sa piitan at mag-focus sa kanilang misyon. Binabalaan niya sila na kahit na matagumpay na nakumpleto ng kanilang kupunan ang misyon, individual na mga puntos ay magiging. Hanggang dito muna sa part na to, salamat mga idol.